produksyon ayon kay Nayan Chanda. Mula sa ika-siyam na siglo hanggang sa ika-limang siglo bago pa dumating ang mga Kastila, nakipag-ugnayan ng mga Pilipino sa mga Chino, Arabi at Malay. Sa pamamagitan ng barter, nakuha sila ng seda, porselana, pangpalasa at mga produkto na wala sa lokal ng pamayanan. Sa unang siklo, 3000 BCE hanggang 5000 CE, makikita ang pinagmulan nito sa kalakalan ng mga sinaunang kabihasnan tulad ng Mesopotamia at Egypt. Sa ikalawang siglo naman, 500 CE hanggang 1500 CE, pinalawak nito ang mga imperyo at ng Silk Road kung saan hindi lang produkto pati reliyon at teknolohiya ang kumakalat. Sa ikatlong siglo, 500,000 CE hanggang 800,000 CE, dumating ang mga kolonyalismo at Age of Exploration na nagdala ng Columbian Exchange at mas matinding ugnayan ng kontinente. Sa ika-apat naman na siglo, 800,000 CE hanggang 900,000 CE, pinalakas ang revolusyong industrial, ang produksyon at panindigan ang merkado sa tulong ng makabagong transportasyon at komunikasyon. At sa ikalimang siklo naman, 19th century sa kasalukuyan, mabilis nang umikot ang ideya, produkto at kultura dahil sa teknolohiya, internet at global ng migrasyon. Ayon kay Nayan Chanda, ang globalisasyon ay isang natural na siklo ng kasaysayan na likas sa tao. Ang paghahangad na makipagpalitan, magpalaganap ng paniniwala, magpalawak ng kapangyarihan, at maghanap ng ang bagong kaalaman upang mapaunlad ang pamumuhay. Saan ang paglaban ng Pilipinas para makuha mga kagamitan? Pre-kolonyal na panahon. Mula sa ika-siyam na siglo hanggang sa limang siglo, nakipagkalakan ng mga kapatubong pamayanan, mga Chino, Arabi, Indio at ibang bahagi ng Timog Silangang Asya. Mga pangunahing produkto na ikinakalat, silk, mga tela, mula naman sa China ay porcelain, ceramics mula sa China, Vietnam at Thailand. Iba pang imported goods, mga metal, tools, or armas, tulad ng iron, bronze, beds at alahas, glass, ornaments,